ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Sa Radyo Pilipinas, alas 9:13 sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulot muli sa mga motorcycle naka-purpose na ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Matiktahan ang ilang freedom of expression. Ang Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa, diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Western Visayas, mayong aga syudad kag probinsya sa Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue kag iban pa. Talos kita sa regular anchorman JP Herbas, ang inyong alagad Joseph Paul Nobles sa Taros. Mga kaibigan, isa ka sunog nagluntad sa barangay Nangagimbal. May nakuha kita nga video courtesy ni Ma'am Jets Sarmiento. Nag-umpisa ining sunog, no? Base sa information nga nakuha naton sa iya. Nag-umpisa ang sunog sa kwarto sa Nanga Integrated School. Nag-umpisa ang kalayo sa grade 6 nga room. Hasta sa nakalabot sa daycare center sang Nanga, kay lapit din siya kag partially damaged man ang likod sang Nanga Barangay Hall. Pero sige pa ang pagpalong sang kalayo. Arao, madamol-damol kay inang kalayo, pero suno kay Ma'am Jets, antes siya magkuha sa sina nga video, nakatawag na siya sa Bureau of Fire. E balaan mo man ang mga kauturan ta, balaan mo man ang ilang ginareklamo nga daan, basta nga sunog, no? Labi pa ang mga netizens naton, ngati before ka mo dira mag-video, anay, palong ka mo sa kalayo. Actually, ang tatay niya gid sini, no? Ang kita gid sa sunog. Tinguan tang malabot karon, no? Si Sir Romeo Sarmiento, ang tatay ni Ma'am Jets. Tinguan tang malabuton karon, no? Diri sa aton nga pagpangalakan. Si Nico tadira, si Kagawad Ruel Senon. Bilib nagabuting nagasubong, no? Sa pagpalong sang kalayo. Iwan ta lang makalabot, mapakigungutan ta ang mga natungdang dito sa area sang Nanga. I hope na safe lang ang tanan, no? Huwag isang may masamaran, huwag isang may dito, importante nga safe ang tanan dira sa barangay Nanga sa nagluntad ng sunog. Yung video, no? Kita mong kadamulon sang kalayo.
daw punta sa pihak nga linya si Sir Romeo Sarmiento sa ka-residente dira sa barangay ng Agimbal, no? At least mastoryahan na kita kung ano gilang natabo dira, no? Sa nagluntad na sunog. Sir Romeo, mayong aga. Welcome sa Radyo Pilipinas, Iloilo, sir. Yes, sir. Mayroon naman, sir. Sir, nakakita kita, no? Nakita na to nining video sa imo anak si Ma'am Jet Sarmiento, no? Ining video wala nga nagluntad ang sunog, sir. Kaya ang information nga ikaw sining nakakita, sir, paano? Can you describe, sir, anong nauna mo nga nakitaan sini, Sir Romeo? Samtang nakimo sa sa kusina naman, ay nakita ko na daw gaaso ga krasa daw. Di nagang ano ra gin man tao ko daw hindi kung gaano ko din halin. Di nakita ko na daw rito naghalin sa tunga ni Ma'am Didag kag ni Ma'am Inubiya. Siguro mo. Okay. Tapos, ano ni nga school, sir? Ano nga school ini? Mga integrated school. Bali, ang inyong balay nga ni sir, sa video makita na to, ara lang sa likod eh. Ang kalayo. Ara sa ito kilid sa eskwelahan mismo. Okay. Bali sir, ano ni nga room? If nakakuha ikaw sa kung nabalaan mo sir, kung ano ni nga room abi ang ginluntaran sang sunog? Bali, iya sa grade 6 kagang iya sa daycare na eskwelahan. Ay, okay. Pero sir, may mga maestra man or maestro sa nagluntad ining sunog? Wala man sa mga maestra, kung maestro nga na subong kayo naman sa klase. Suspended. Okay. Okay. Susubong sir, kamusta ang sitwasyon dira? Subong pa naman, okay na tao na nila. Na-fire out naman na nila. Pero sir, ang inyo balay, no? Luyag naman kamustahon, sir. I hope wala man na nalabot sang kalayo, Sir Romeo. Wala man, sir. Kay sa bulig na sa mga pamilyo, at bulig na sila sa bastyaba sa kilid sa Ramon Balay. Kung tapos na bulig na sila ang basyato sa nasunog to. Okay. Sir, aside sa nga integrated school, nag-umpisa ining kalayo sa isa ka grade 6 nga room, diin pagid sir, ano pagid ni sir ang mga nalabutan sang kalayo kay ina? Bali, daycare lang sir kanyang grade 6 nga room, sir. Tapos ang barangay hall, partially damage ng barangay hall na Okay. Hindi kita magsala, sir, inyong barangay hall along the highway ni sir, di ba? Barangay naman sa balilikod sa barangay naman ang nakuan man sa damage yung barangay. Okay. Bali ang partially damage mo ni sir ang nga barangay hall, tapos pating daycare center sang barangay na na labot man bali sir. Dito nila sa barangay, ang stock room nila to na ubos ito ang sulod yaw. Stock room sang barangay yun? Ay, okay sir. Mga oras gid ni sir kay ina nag-umpisa? Oras mo gid ini estimate abi na na nakita dira na nagkakatabo sir? 7:50 bro to. Okay. Ayaw man sir kay dasig nga nakatuan sang Bureau of Fire. So mga 3 to 5 minutes lang yung naman dahil ng fire nga tawag sa mata ko. O gani sir, na nakita na to no ang video kasi mismo siya clarify niya man nga before sa mag-live nagtawag na siya nga daan niya sang bumbero para nga mapalong ang kalayo kag may mga kita sir mga ni sir mga kabataan mo ni sir nagapalong man sang kalayo sa video. Muling man sila talaga. Mga pumuluwa diya. So far sir, kamusta ang sitwasyon? Okay naman, wala naman wala naman basta naso, wala na kaya subong. Okay. Para out to. Okay.
Sir, with this, madamo gid nga salamat sir kag halong gid kamo dira sir sa barangay ng Gimbala, Sir Romeo Sarmiento. Okay, thank you very much, sir, and God bless. Bye-bye. Batian mga kabiyanan, si Sir Romeo Sarmiento ang residente dira sa barangay ng Gimbal. Ano gid, mayo kay siya mismo nakita niya dayon ng sunog, nakatawag dayon ang bata niya. Amo na bala importante gid nga mapahibalo dayon sa aton nga mga katapos ang Bureau of Fire ang ini nga sunog. Time was of the essence ini. Kay kun medyo madugay-dugay ang pagtawag ninyo, kadasig gadaan sa ngalayo eh. Madasig. Balaan mo, pila lang ka minutos, kaya niya ni ubuson, kaya niya ni damo pa ni nga mga balay ang posible mahalitan. So, damo ni ang, ang ang room, wala nga daan sang mga maestra kag maestro subong kay may suspension of classes. So, hibaluon ta karon sa Bureau of Fire Protection kung ano ang gintunaan sang sunog. Kay ang information, nag-umpisa ang kalayo sa Nanga Integrated School sa grade 6 nga room. Nalabot ang daycare center sang Nanga, pati ang barangay hall sang barangay Nanga, ang nalabot man sang kalayo. Subong sa pagpahayag ni Sir Romeo, fire out na, way na gani isang aso suno sa iya. Maloon tagiron ang dugang nga mga updates sina sa Bureau of Fire Protection. Ano kadamo or ano kadako no ang kalitan nga ginbilin sang sunog gani kag kung ano ang gintunaan gid. Parang may baluan ta ano gid bala ang rason kag ta parang ati next time malikawan ta ng mga kaangay sining incident. Dasig ka da. Dasig maglamtan ka layo kung madugay-dugay ang pagtawag mo. Ayaw lang kinatawagan na yun sa mga residente dira Buligay man. Salamat gid kay Ma'am Jet Sarmiento, no? 25 minutos magalikan sa takna ang alas 9 sa aga. Muni matapungawan gigit sini sa mga muni nga sahin sa mga balita nga mabasa mo dahil sa social media. Una, basta nga may mga emerhensya, dapat dasig ang aton nga pag kulang. Para nga ma-prevent naton ang mas madamo nga kahalitan. 26 minutos magalikan sa takna ang alas 9 sa aga. This time magkakwa kita sang balita from Department of Migrant Workers. Ang DMW nagapahibalo no temporarily closed ang online application Pauntang detalye sa report ni Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas, report. Yan, mayong aga. No, nagpahayag diri ang aton nga Department of Migrant Workers nga temporaryo anay Paul nga hindi or untaton ang pagbato no sa online application para sa isa nila ka programa ang sa Pinas Ikaw ang Ma'am at Sir. So sunod diri no sa pahayag sang aton man nga DMW in view man no sa padayon nga pagproseso kag sang endorsement sang Pinas Ikaw ang Ma'am at Sir o kon SPIMS applicants para sa school year 2026 to 2027 hindi anay Paul magabaton no sang online application ang aton man nga ahensya. Bag-o lang gid Paul no na interview naton or nakatawag kita kay RD Glenda Aligonza suno sa iya Paul no dumiara pagid nga aviso nga aside sa online application
posible pati ang pagbaton or physical na pagbaton sa aton nga application untaton man kiti palapit kita no sa pagtapos sang aton nga tuig 2025. So ang budget according no sa aton nga regional director base bala makulangan or mahubsan, that's why nga di temporaryo anay nga untaton. Pero according diri sa aviso sang aton nga National Reintegration Center for OFWs, ang reason po no nga untaton anay because nga padayon ang pagproseso kag endorsement sang aton man nga programa sa aton nga Department of Education. So starting today Paul, ang hindi anay pagbaton or subong no November 11 magaumpisa ang ining temporaryo nga pag-close sang online application Paul. Yan gamay lang background do para sa aton nga mga kauturan. Ano ining programa nga for sa Pinas ikaw ma'am, ikaw ang ma'am at sir para nga ang ibang dira no nga mga interesado ba nga mag-apply ano na to no makakuha sila sang ideya sa imo yan. Yes. Ang aton Paul no nga sa Pinas ikaw ang ma'am at sir naga-extend ini Paul no sang financial assistance sa aton nga mga reintegrated nga mga overseas Filipino workers. So for example Paul, ikaw last time naka-interview kita sang isa ka OFW nga beneficiaryo sang siniman nga programa pero that one no sa inaano pa sang aton nga OWA. So according sa iya Paul, like for example, nag-agto ikaw sa abroad, nakapasar ikaw abi dito Paul sa LET or sa licensure examination for teachers, kag gusto nimo nga magpauli ikaw diri sa Pilipinas, nagahatag sang assistance ang aton no nga ahensya sang gobyerno, DMW or OWA naton para nga maka-teach ikaw diri, and at the same time ginahatagan ikaw sang financial assistance kung hindi kita Paul magsala no 20,000 pesos. So ang 20,000 pesos nga ni Paul amo ni ang paggamiton mo abi magbakal ikaw sa laptop, magbakal ikaw no sa mga school supplies sa imo nga or after nga mahar ikaw sang ato nga Department of Education. Kanamigid nga ano no mabuligan ang mga overseas Filipino workers naton. Hindi man basta-basta ang agyan nila sa gwa. Yes. Kasi pagpuli nila may ano sila may bulig sila nga babaton alin sa gobyerno. Yes, correct ina Paul no. Kay hambal gani no sa mga aton nga mga OFW nga luyag nga ti mag-reintegrate liwat, magbalik liwat no diri sa aton sa community, ang aton nga gobyerno Paul nagahatag sa ila sang assistance. Wala sila kumbaga ginapabayan. That's why nga para hindi man sila magbalik liwat no sa iban nga pungsod kag syempre makatinirman diri sila, and at the same time no may ara sila sang palangitan ang kitibal naton Paul iban sa ila nagatinigulan na dito no sa abroad kag iban sa ila may mga lisensya nimo ang ila to nga obra, although nga ti ang for example may lisensya ka di pag abot nimo dito ya sa abroad lain ang imo obra. So kumbaga ang iban gusto man ila magamit ang ilang nga lisensya, that's why nga ti naga-decide magpauli kag manami gid kiti mi ara sang oportunidad for them ang aton nga mga government agencies. Yan, madamo gid nga salamat. Report gikan sa DMW6 para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Madamo gid nga salamat Marian Grace Arañata sa report sa sining online application no nga temporaryo anay gin seraduhan no sa aton nga Department of Migrant Workers sa sining for sa Pinas ikaw ang ma'am at sir nila nga program. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. 31 minutos magalikan sa takna nga alas 9 sa aga. Sa makaupunta sa piyag nga linya ang spokesperson sa Office of Civil Defense 6, si Ma'am Tina Ilustre Mayor. Ma'am, welcome sa Radyo Pilipinas ngayong aga. Ngayong aga man Paul, ngayong aga man sa ating tinirang ng mga takpara natin. Ma'am, sa pinakauling operational report sa OCD, ano nakadamo ng mga residente ang napagtuhan sa Bagyo Uwan Western Visayas? Speaking of Bagyo Uwan, Joseph, may glabot kita tanan sa 578 na mga karantayan sa Biluga Western Visayas ang apektado kung sa diin ng glabot sa 36,006 families ang affected or roughly 109
exactly, I mean, 109 to 120 persons. Kasi sining sobra sibil na apektado nga tao, masobra sa 6,000 ang pasulod sa mga evacuation centers natin. Kung sabihin for Typhoon 1, nagabot kita na sa karon 122 ka mga evacuation centers sa bilog ng probinsya o sa bilog ng Western Visayas ang ginbuksan kag 2,071 families ang natigayon nga ma-evacuate kung 6,510 persons. Nakita diri Joseph ang naging preemptively evacuated sa aton nga mga kultura natin. For casualties, maswerte kita wala kita sa record nga napatay no gibawian sa kabuhi for mag-iwan unlike sa Kino nga anon din ang record sa Western Visayas o yung isa kita na injured dito sa banwa sa Kalimot na nakadalin as kay nadagdag sa atop sa hintayo niya natuklap niya nga atop sa banwa sa Kalimot. Na-mention mo may mga evacuate sa karon ma'am sila palauli na. Ginatry pa nga ikulit ang atong record kaya kagabihin siya nga data natin no amatamat na gid man nga nagpalauli pero amo ning nabilin sa aton nga mga evacuation centers as o kahapon pero mi-expect tayo nato nga sa masunod sa mga adlaw amatamat o kung totally makapauli na ang atong mga evacuees except lang sa itong mga evacuees nato nga totally nagkalagba ang ilang pamanay bangod sa bagyo One, kay sa bilog ng Western Visayas, Joseph, no? Naglabutan na sa 25 ang total damage houses natin. Mostly, hindi nagkala-damage along sa coastal areas. Pag yung mga nagkalatumbahan sa kahoy, nag-damage, sa coastal areas naman yan na-damage ang mga storm surge o kung nabaskong ng mga balon. So, 25 ang totally damage natin, 330 ang partially damage natin ng mga panimalay. Ma'am, na-mention mo ang ining mga nagkalaguba. Yung ito ng baluan, paano ini sila maka-avail ng isang assistance, ma'am? Ano role din no, sa ating Office of Civil Defense? Aside sa ginahatag sa mga local government units, at wala rin ang assistance na ginahatag, kaya may araw ng mga LGUs na fix sa ginahatag, depende sa amount, depende sa LGU. So kita sa OCD, ang pag-request sa ilang local government unit and supported sa ilang situational report, handa kita maghatag sa mga shelter repair kits, mga gamit sa pangpanday, Joseph, agad nga ma-rebuild nila ang ilang mga panimalay. And aside from that, pwede sila ka-request sa DSOD through OCD, kaya ang atong nga DSOD, naghahatagin sila sa some form of assistance na magdiligyan ng mga bagyo, nagpanghatagin sila sa financial assistance sa mga nagkalagubaan ng panimalay diri sa may Western Visayas. So pwede na sila nga direkta sila maka-request sa DSOD, pwede man nga maka-request sila pinagi diri sa sa Office of Civil Defense, RDRRMC. Maayo ma'am kiti aside sa bulig galing sa local government unit, may assistance from OCC, may ara pag yung assistance sa DSOD. Na-discuss na to ni ma'am kiti naintindihan ta ang iban sila sa ila kalabanan sa mga nagkalaguba nga mga balay pigado bala. So kada bulig nga makuha nila nako na nga bagay. Yes, no, ang gini-recognize nato Joseph kasi ini sa nila pasalamat na natin. Yung nagkalagubaan ang balay, along coastal areas, mga wala tawang na balay. Yes, ma'am. Sabat for preemptive evacuation, so hindi ka rin shoot or ano mo lang na galing naglagba ako lang ang mga panimalay. But tayo na lang Joseph sa panimalay, sa madulaan ka sa karuni. Yes, ma'am. Ma'am, medyo tututod na kita. Hello? Kamusta? Okay naman. Kamusta, Joseph? So, ano ma'am dira sa bahay sa probinsya sa Limaras, ang ilang balay, aragit sa, sa malapit sa dagat, isa sila pagbalik nila pass out gid so mo na mayo. Yes ma'am, mo na nakita naton paano naton ini sila mabuligan, so may LGU kita OCD ang mga shelter kits kag sa DSOD, so tatlo tako na inang bagay kag hopefully mas damo pagit para ngati magka bangon sila kay ma'am masubo kay wala lang dugay ito nagwa si Bagyo Tino, ari naman si Bagyo 1. So kumbaga sunod-sunod ang kahalitan. Pag na-expect na sa yung pala-abuto this year, kaya according nga sa forecast sa
Yes, hindi pa nabubuo sa duwa. Mga 2 to 3 ka mga bagyo ang gina-expect tayo naton nga parabuton pa before the end of 2025 kaga ang winning na padayon man nato nga panawagan sa atong mga kauturan to conduct the preemptive evacuation. Ang panimanay Joseph mabalik we can always rebuild pero kung kabuhi ta na ang madula budlay na ina ang mga nagasalik pa sa aton nga pamilya naton. Ma'am, ang nakita nato no effective gid ang preemptive evacuation kag sa pagsulod sang mga kauturan ta sa evacuation centers. Tatap sila no sa mga LGUs naton kag kung mag-amuni ang sistema hindi mamudlayan ang aton nga mga government agencies especially ang OCD sa pag-implement sa preemptive evacuation. Yes, no, Joseph, ang ginagnakas natin, actually, libot ka ni kahapon si RPRRMC Chairperson and OCD6 Regional Director Raul Fernandez sa mga Anwa, dito sa may Capiz, Northern Iloilo. Ako personal na magpasalamat sa mga local government executives natin and evacuation ang hindi kini ginalagta natin nga may bur nga rason Joseph nga wala sang casualty kag isa lang gikanilog ang injury naton for Typhoon 1 compare mo sa ibang region nga apektado man. Yes ma'am. Ma'am, ang ano na lang no, ang imo na lang mensahe panawagan sa aton mga kauturan. So sa ating mga kauturan, may ara kita sa expect ng mga weather disturbances before and ang 2H, kami padayon nga nagpanawagan sa kooperasyon o suporta sa mga programa kasi panawagan sa ating ng gobyerno, especially for preemptive evacuation and preparedness sa inyong mga balay. At gitandaan na dapat kita maghanda mamamayan. Okay. Madamo gid nga salamat, Ma'am Tina Ilustre Mayor, spokesperson sa OCD6. Madamo mga salamat, Joseph, kag maayong aga sa inyo tanan. Batian mga kabiyanan si Ma'am Tina Ilustre Mayor, spokesperson sa Office of Civil Defense Western Visayas. Effective gid ang preemptive evacuation. Wala sang casualty nga na-record ang OCD. Isa lang ang injured sa Kalinog. Blessing gid na no, wala sang casualty. Batian nyo man ang mensahe ni Ma'am Tina nga ang mga balay balikan ta pa ina, makayo ta pa ina. Pero kung kabuhi ang madula, hindi ta na ina mabalik. Kung ang tandaan gid sa aton mga kauturan kung nagangilin kamo sa inyo nga mga balay. Isaran nyo lang anay ang maka-evacuate ko. Miserable sa kadamog sang nag-evacuate ang mga balay gini. Muning gina-worry sa mga kauturan na. Dito gani sa probinsya sa Guimaras, arangin sila pala sa kilid sang sang dagat. So kung magtaas ang tubig, naputid ang balay nila. Wash out gid, anod gid. Pero sa mga kauturan ta kung magpangayo kamo sang bulig, LGU mismo ang inyo banwa na may hatag ng assistance sa inyo. Number 1 ina. OCD request, dapat ma-request lang ang LGU sang shelter care kits kay katatlo disod. Pwede man i-course through nila sa OCD. Pwede man LGU na ma-request. 41 minutos magalikat sa takna, alas 2 kung alas 9 sa aga. Magatag lang kita sa pila ka mga panundo, magabalik lang ang programa Balita Issue kag Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, gano'n, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital.
dahil bayad na po ang building. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy ka. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon. Ikaw pa. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's often part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang sumitsip ay bang-bang-bang, ang sumipol ay bang-bung-bang, ang babae sa lansangan, huwag ilitan kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag ilitan kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Ang lahat ng kaunti ang laman ay palaging mag-iingay. Kung gusto niyo ng peace of mind, iwasan ang mga inggitero at chikadora. Bukod sa nakaka-trigger, maaari pang magdulot ang mga ito ng problema. Huwag magpadala sa anxiety at negatibong emosyon. Busisiin mabuti ang mga nasasagap na impormasyon. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Hello? May tao ba? Kung naghahanap kayo ng pera, tasamahan ko kayo. Ako rin naghahanap. Uy, ano ba? Huwag niyo akong takutin. Oh yeah! TV mo lang yun, naiwan mong nakasaksak. Ang karamihan sa mga TV at iba pang appliances ay may standby mode. Kaya kahit naka-switch off ang mga ito, basta naka-plug ay kumukonsumo pa rin ito ng kuryente. Tanggalin sa saksak ang mga electronic devices para hindi ka dalawin ng nakakatakot na bill. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Ho-ho! You have the power! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years? High school life, for my high school life, every memory ay ganda. Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by. Ang saya ng high school, seryoso my school, di na mapapantayan. Then you start sending her love letters and flowers at paminsan maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too. Till I met you. Kikimigin ka pag sumayap ni crush. Yayain mo sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor. I love you more each time.
the beauty of courtship in Pinas. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Sakay na! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas. Pagtigil at bumalang, kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Bibiro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. 49 minutos, magaligad sa taknang alas 9 sa aga. Padayon ka mga nagapamati diri sa Japon sa programa Bantay Banwa. Programa Balita Issue kag iban pa. Mayong aga sa aton mga suki dira, no? Mga tagpalamati, akon mga amigo, no? Aga man ukon hapon ang aton nga pagpangalagad. Para sila, no? Nagkalantaw, nagkatutok, nagkasuporta. Justin Montaño sa Leyte. Kag si Gotada Patrick Jan Yerves sa Miagao. Mga kabiyanan, ang probinsya sa Guimaras pay dalaw na sa state of calamity. Bangod sang epekto sang Bagyo Tino. Ginaprobahan sang sangguniang panlalawigan sang Guimaras ang rekomendasyon sang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council. Bangod sang halit no ginbilin sang bagyo, more or less 15,000 families sa bugos nga probinsya ang naapektuhan sang bagyo. Kag mas sobra 3,000 nga balay ang nagkalaguba bangod sang bagyo. Pasiguro sa lokal nga panguluhan ang padayon nga suporta sa mga apektado nga residente. 51 minutos pagalikan sa taknang alas 9 sa aga. Ang iban pagid nga mga balita patpato naton sa masunod nga edisyon sa aton nga pagpangalagan. Salamat ang aton mga kaupdanan sa technical side sa studio, Mr. Alan Defante, sa transmitter, Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Food. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino.
Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.